Tahimik ang buong sementeryo. Dahang bumubuga ng ambon ng langit habang tinatahak ni Miguel Santiago ang makitid na landas patungo sa puntod ng anak niyang si Enzo. Ikbit niya ang puting mga bulaklak na paborito ng anak noon, Lily at Bibi, bright na kabarot sa mamahaling tela. Nakasa siya ng itim na trench coat, sapatos na may bahid ng alikabok at dala ang mabigat na pakiramdam na hindi kailanman nawala mula nang mamatay ang kanyang isang anak. 4 na taon na mula nang mawalan siya ng anak sa isang kahedya, isang gabi ng ulan. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Enzo dahil may tinakasan itong away sa isang rally. Tumagilid ang kotse, bumangga sa poste at halos hindi na makilala ang katawan. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang huling mga salita ng anak sa kanya na para bang itinaga sa kanyang puso. Hindi lahat ng gusto mo, gusto ko rin pa. Hindi naging madali ang relasyon nila bilang mag-ama. Si Enzo ay idilistang kabataan, aktivista, tumutulong sa mga maralita at naglalaban para sa karapatang pantao. Si Miguel naman ay ang kabaliktaran, isang negosyanteng naniniwala na pera, kapangyarihan at disiplina ang batayan ng tagumpay sa buhay. Palagi silang aaway, hindi sila nagtugma, kahit papareho silang matalino at matapang. Pasensya ka na, anak. Pulong ni Miguel habang iniaabot ang mga bulaklak sa lapida. Hindi ako naging mabuting ama at huli ko na lang naintindihan na hindi mo kailangan ng yaman kundi ng yakap ko. Ahimik ang paligid, anging ambon at ihip ng hangin ang saksi sa pamumulila niya. Hindi niya inasahan na ang lahat ng pinaghirapan niya ay mauuwi sa katahimikang ito. Walang anak na magpapatuloy ng pangalan. Walang kasunod na henerasyon ng Santiago. Sa kabila ng kanyang ingaryo, milyong piso sa mga account at malalaking gusali sa Makati. Wala ni isa mang bagay na nakapuno sa nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Simula nang mawala si Enzo, naging malamig si Miguel sa lahat, maging sa negosyo, mga empleyado, at kahit sa kanyang sarili. Hindi na siya muling nagbukas ng puso sa sinuman. Iniwan niya ang dating fans ni Enzo, si Clarice, na kahit pa halos naging parte na ng pamilya ay hindi rin kinaya ang bigat ng trahedya. Lumayas ito, patungong Canada, at hindi na muling nagpakita. Ang mansyon nila ay nanatiling tahimik, puno ng alikabok, at mga ala na ayaw niyang galawin. Sir Miguel, awag ng kanyang driver mula sa malayo. Gusto niyo pong hintayin ko kayo sa kotse? Tumangulang siya. Gusto niyang isa. Gusto niyang marinig kung may hanin pang magsasalita sa kanya sa pamamagitan ng pangalan ng tanak niya. Enzo, kung may pagkakataon lang sana tayong magkausap muli. Naalala niya noon ang isang gabi ilang buwan, bago namatay si Enzo. Magkaharap sila sa hapagkainan, pero walang imikan. Hanggang sa biglang nagsalita si Enzo. Alam mo pa, hindi ko naman hiniling na maging perpekto. Gusto ko lang tanggapin mo ako kahit hindi ako kasing yaman mo. Kahit hindi ako katulad mo. Gusto ko lang maramdaman na anak mo ko. Hindi proyekto. At sa galit niya, tumayo siya at binagsak ang kutsala. Kaya ka nagkakaganyan kasi puro katandan. Walang yumayaman sa kakasigaw sa kalye. Yun na ang huling gabing nagkita sila. Hanggang ngayon, pinansisisihan niya na sa halip na yakapin ng anak ang naibigay niya lang ay ang bigat ng kanyang inaasahan. Sa kanyang isipan, binabalikan niya ang mga sandaling iyon. Ulit sa kanyang panaginip, umaabot si Enzo sa kanya, pero palaging hindi niya ito nahahawakan. Kaya tuwing date anniversary nito, kahit hindi niya sinasabi sa kahit kanino, palihim siyang nagpupunta sa puntod nito.
Pitbit ang hindi mabigkas na pagsisisi. Kumupot siya sa lamig ng hangin. Sa dami ng mga taong kanyang napasunod at napatahimik sa mundo ng negosyo, isa lang ang hindi niya napigil, ang sariling anak. Kung may anak ka man sa langit, Enzo, sana bantayan mo siya. Sana, saglit siyang napahinto. Sana kahit wala ka na, may naiwang bahagi mo rito sa mundo. Napabuntong hininga siya. Itinungo ang ulo sa lapida. Hindi niya alam kung may dinaramdam siya o nababaliw na lang siya sa lungkot. Pero sa pagbisita niyang ito, mas masakit, mas malalim. Parang may kulang na hindi niya maipaliwanag. Maya, tumayo siya. Pinunasan ng lapida at muling tinitigan ang pangalan. Lorenzo Miguel Santiago, 2021. Isang pangalan, isang isang pagkataong hindi na muling mabubuo. Tahimik siyang naglakad, paalis ng Hindi niya alam. Sa paglalakad niyang iyon, paalis ay papalapit na siya sa isang katotohanang magpapabago ng lahat. Sa ngayon siya ay isang lalaking puno ng panghihinayang at tanong. Pero ang sagot ay malapit nang sumalubong sa kanya hindi sa anyo ng isang espiritu o sulat kundi sa isang buhay na bata at sa isang babaeng iniwang nagdadala ng sikreto. At sa gabing iyon, habang papalayo si Miguel, may inan namang palapit. Pasang, basa sa ulan. Ikbit ang manipis, na kumot, at tanging layunin ay makaramdam ng init. Sa mismong ibabaw ng pundod ni Enzo. Pasang, pasa sa ulan si Jessa habang akay ang 3 taong gulang na si Neo. Ang payong na gamit nila ay butas na, at ang kumot na dala niya ay halos hindi na kayang isalba ang lamig na tumatago sa kanilang katawan. Ilakad nila ang sementeryo ng dahan tila sanay na sa pakiramdam ng putik sa paa at ang tunog ng pulog sa kalangitan. Si Neo bagamat nangangatog ay mahigpit na nakayakap sa liig ng kanyang ina at pabulong na nagtanong, Mama, andito na ba tayo kay Papa? Tumango si Jessa, pilit na nilulunok ang pagod at emosyon. Oo, anak, andito na tayo. Siya ang bantay ng mga biturin ngayong gabi. Tahimik silang dumating sa puntod ni Enzo. Sa kabila ng ulan at putik, maingat niyang nilatag lumang banig sa lapida. Saka inilapag doon si Neo na agad gumupo at yumakap sa kaniyang maliit na backpack. Si Jessa naman ay lumuhod at marahang pinunasan ang pangalan sa lapida gamit ang kanyang palad. Kamusta ka na, Enzo? Mahina niyang sabi. Alos pa sa dami ng pagod at gutom sa buong araw. 4 na taon na pero pa sa aking kahapon lang kita, uling niyakap. Sa kabila ng hapdi ng tila ito na lang ang tanging sandigan niya sa buhay. Ang puntod na ito, kahit malamig, ay tila nagsisibing tahanan sa tuwing wala silang matutuluyan. Hindi ito ang unang beses na dito sila nagpalipas ng gabi. Sa bawat anibersaryo ng pagkamatay ni Enzo, palihim silang pumupunta, tahimik, walang kahit sinong nakakakita. Si Jess ay isang ordinaryong babae. Bilang lumaki sa probinsya ng Quezon, nagtumo sa Maynila sa edad na para makipagsapalaran. Naging waitress sa isang karinderya malapit sa universidad, kung saan nag-aral noon si Enzo. Doon nagsimula ang hindi inaasahang kwento ng kanilang pagmamahalan. Hindi niya alam noon kung sino si Enzo. Nakita lang niya itong madalas isak na jacket, may mga dalang libro at laging galit sa sistema. Hindi siya ang tipong humahanga agad, pero may kung anong magnetismo ang presensya ni Enzo. Isang araw,
Nang mapansin ng binata na pagod si Jessa habang nagbubuhat ng galon ng tubig, tinulungan siya nito. Alam mo, hindi lahat ng laban ay nasa kalsada. Minsan may himagsik ang tahimik tulad ng paghahanap buhay. Sabi ni Enzo noon, habang inaabot ang bayad. Napangiti si Jess. Mula noon, madalas na siyang tinatangbayan ni Enzo tuwing hapon. Nagsimula sa mababaw na usapan na uwi sa mas malalalim tungkol sa buhay, trauma at pangarap. Sa kabila ng magkaibang mado, nagtagpo sila sa gitna ng pagkaintindi sa isa't isa. Para kay Enzo, si Jessa ang tahimik na pahinamula sa magulong giyera ng aktivismo. Para kay Jessa, si Enzo ang unang lalaking nakakita sa kanya hindi bilang waitress, kundi bilang tao. Ngunit tulad ng maraming ibig, hindi ito pinayagan ng mundo. Isang gabi, ibinalita ni Enzo na kailangang itigil muna nila ang lahat. May gulo, Jess. Mainit ang pangalan ko ngayon. Ayokong madamay ka. Maghihintay ako hanggang humupa. Paliwanag niya. Ngunit hindi na ito nangyari. Isang linggo lang ang lumipas. Si Jessa ay nasa ospital. Hawak ang pregnancy test na may 2 linya. Nang marinig sa radyo ang balita, aktivistang si Enzo Santiago patay sa car accident. Hindi siya nagpakita sa libing. Wala siyang lakas. Wala ring karapatang makialam. Isang waitress lang siya sa paningin ng mundo. Isa pang babae na hindi tanggap ng pamilya ng lalaki na takot siya. Kaya tahimik siyang naglaho, nala ang anak sa sinapupunan. At ang asang balang araw ay maiintindihan siya ng anak nila. Mahirap ang pinagdaanan ni Jessa. Nangyari ang pagbubuntis sa gitna ng pandemya. Nawalan siya ng trabaho. Pinaalis sa inuupahang kwarto at ilang beses na rin siyang halos mapasubo sa pagbebenta ng katawan. Pero palagi siyang umatras. Hindi mo ako ipapahiya, Enzo. Bulong niya noon habang kinakausap ang larawan ng binata sa kanyang wallet. Nang isilang si Mio, walang birth certificate na may apelyido ni Enzo. Hindi siya naghabol ng mana. Hindi siya lumapit sa mga Santiago. Ang tangi lang niyang dala ay ang panalangin na sana balang araw ay matunton ng bata ang sariling ugat sa paraang walang galit kundi pagmamahal. Habang natutulog si Mio sa ibabaw ng lapidan ng ama, sinapo ni Jessa ang pisngi nito at pinunasan ang pawis. Patawad anak, dito lang muna tayo ngayon. Baka bukas may asa. Hinaplos niya ang lumang larawang pinapatago. Tago niya. Si Enzo nakabay sa kanya habang nakatayo sila sa harap ng lumang karinderya. Kila ito na lang ang ala ng isang buhay na hindi niya muling makakamtan. Hindi niya napansin ang lalaking papalapit mula sa likod. Tahimik ang hakbang at halatang hindi inaasahan ang eksenang bubungad sa kanya. Ang mga susunod na sandali ay magbabago sa takbo ng lahat. Ngunit sa mga oras na ito, si Jessa ay isang inanulila sa liwanag at si Mio ay isang batang naghahanap ng amang kailan man ay hindi niya nasilayan. Sa ibabaw ng lapida, sa gitna ng ulan, sa tahimik na gabi ng anibersaryo ng isang buhay na nawala, naroon ang isang pamilya na hindi alam ng mundo na nabubuo na pala sa gitna ng pagkawala. Makulimlim pa rin ang langit sa kalagitnaan ng gabi. Humina na ang ulan, ngunit malamig pa rin ang ihip ng hangin. At ang bawat dampi nito sa balat ay tila paalala ang gabing walang katiyakan.
sa ibabaw ng lapida. Tahimik pa rin, natutulog si Mio, nakabalot sa manipis na kumot na inilatag ni Jia sa kanina. Bahagyang gumalaw ang bata at nagmulat ng mata. Pumikit muli. Pero bago pa man, tuluyang makatulog, nagsalita siya sa mahinang pinig. Mama, nandito ba si Papa ngayon? Si Jessa ay nakaupo sa gilid ng puntod, nakaakat sa tuhod at nakasandal sa lapida, habang ang kanyang mga mata ay walang patid sa pagbantay. Dinapik niya ng marahan ang likod ng anak. O anak, siya ang nagbabantay sa atin. Lagi siyang nandito. Mama, kilala niya kaya ako? Usi sa muli ni Mio habang sinusubukang labanan ang antok. Tumitig si Jessa sa langit. Hinagot ang likod ng bata. Alam kong kilala ka niya. Mahal ka niya kahit mo pa siya nakilala. Kasi ikaw ang bahagi niya, naiwan sa mundo. Tahimik ang sumunod na saglit. Ang mga katagang binitiwan ni Jessa ay hindi lang para kay Mio, kundi para na rin sa kanyang sarili. Sa bawat gabing ganito, paulit. Ulit siyang binabagabag ng tanong. Tama ba ang desisyon kung ilayo siya? Mali ba na hindi ko ipinaglaban si Mio noon pa? Pero sa puso niya ang dahilan ay palaging iisa. Proteksyon. Proteksyon mula sa mundong puno ng paghusga. Mula sa pamilya ni Enzo na hindi siya kailanman tinanggap. Mula sa realidad ng pagiging walang pangalan. Habang hinihimas niya ang buhok ni Mio, pumalik sa ala niya ang mga uling sandali bago siya manganak. Walang kasama. Walang kapera, walang masandalan. Isinilang niya si Mio sa pampublikong ospital. Pinangalanan sa paraang siya lang ang may alam. Hanggang ngayon ay wala pa ring apelyido ang bata. Mio lamang at isang simpleng middle initial na mula sa kanyang pangalan. Lumaki si Mio sa simpleng paraan. Nakatira sa mga inuupahang silid na madalas ay maliit pa sa silid ng katulong sa mansyon ng mga Santiago. Naglalaro gamit ang tansan, karton, at kunit na laruan mula sa ukay. Pero kahit ganoon, masayahin ang bata. Marunong magpasalamat sa kaning lanig, masiglang kumakanta kahit kulang sa gatas. At hindi kailan man nagtanim ng tambo kapag hindi natuloy ang pangakong sorbetes. Minsang natanong ng batang lalaki, habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada. Mama, si Papa ba marunong din gumawa ng laruan sa tansan gaya ko? Napangiti si Jess sa noon. Mas magaling siya, anak. Pero sabi niya, mang-araw ikaw ang magiging mas mahusay. Ang totoo, wala siyang maraming kwento kay Enzo na maibabahagi sa anak. Hindi sila nagtagal. 3 buwan lang ang kanilang relasyon. Hindi ito mala-fairy tale na may matamis na pangako at mga larawang magkasama. Pero ang maikling panahong iyon ay naging sapat para mabuo si Mio. Isang batang hindi nan kilala ng ama ay puno ng pagmamahal mula sa ina. Habang hinihigpitan ni Jessa ang pagkakayakap sa bata, muling bumuhos ang luha sa kanyang pisi. Hindi na siya umiiyak dahil sa lungkot. Mas dahil sa takot. Takot na balang araw. Magising si Mio at tanungin siya ng diretsyan. Bakit ako walang apelyo, Mama? Bakit ako pinangalanan ng papa ko? Ang tanging sagot niya ay isang buntong hininga at isang halik sa noon ng anak. Sa kabila ng kanyang takot, napapansin ni Jessa na may mga bagay si Mio na hindi maikakaila. Ang paraan ng kanyang ngiti, ang pagkahilig sa pagbabasa kahit wala silang maraming libro, at ang pagiging mapagmahal sa mga hayop.
Sa tuwing makakakita si Mio ng pusang gala, gusto niya itong ampunin. Mama, sabi mo bawal akong maging maramot. Baka si Papa mahilig din sa pusa. Wika nito, minsan. Mahilig siya, anak. Isang beses na pinakain niya lahat ng pusa sa kalendarya. Kahit galit na galit ang may-ari ko. Natatawang kwento ni Jessa habang kinitimang lungkot sa likod ng kanyang tawa. Bago tuluyang makatulog, si Mio, inilabas niya mula sa kanyang maliit na bag ang lumang larawan ni Enzo. Isang larawang galing sa wallet ni Jessa. Kinunan ng palihim sa karinderya. Itinapat niya ito sa langit at mahina niyang sinambit. Good night po, Papa. At doon marahang pumikit si Mio. Habang nakamasid si Jessa sa anak, tumayo siya saglit at pinatong ang larawan sa ibabaw ng lapida. Hindi niya napansin na may basang yapak ng sapatos na dahang lumalapit sa kanilang likuran. Sa dilim ng gabi, may isang aninong papalapit. Tahimik ang bawat hakbang ngunit puno ng aalinlangan. Walang kamalay. Malay si Jessa na ang lalaking iyon ay ang mismong ama ni Enzo, si Miguel Santiago. At ang mga susunod na sandali ay hindi lang magigimbal sa kanya, kundi magpapabagoy sa direksyon ng buhay nila ni Mio magmula sa gabing ito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa ibabaw ng isang puntod na tanging saksi sa isang pag-ibig na hindi pinayagang umusbong. Naroon ang isang bata, na ang tanging kasalanan ay ang isilang sa katahimikan at isang inang ang tanging nais sayang magpatuloy kahit hindi alam kung paano. Mabigat ang bawat hakbang ni Miguel abang tinatahak niya muli ang makitid na landas patungo sa puntod ng anak. Sa kabila ng ilang taong pagbisita tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Enzo, na yung gabi lang siya muling dinalaw ng malakas na kabob ng dibdib at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Galing siya sa isang business trip sa Davao at sinadya niyang hindi na umuwi sa mansyon. Gusto niyang dumidiretso sa sementeryo para makasama ang anak sa piling ng katahimikan kahit ilang minuto lang. Habang papalapit, may napansin siyang kakaiba. Sa malayo, may aninong gumagalaw sa mismong bahagi kung saan naroroon ang pundod ni Enzo. Napakunot ang noon niya. Imposibleng tagapaglinis. Iyan dahil sarado na ang sementeryo, pagsapit ng 10:00. At lalo namang hindi ito multo, hindi siya naniniwala sa ganon. Pero habang lumalapit, lalo siyang nababagabag. Paglapit pa niya ng kaunti, nakita niya ang isang batang nakahiga. Mahigpit na nakabalot sa kumot. At isang babae na nakasandal sa lapidan ni Enzo. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang galit, ang pagtataka, ang kaba. Hindi niya pa rin nakikilala ang babae. Pero may kung anong pamilyar sa kilos nito. Humina siya ng malalim sa kamahinang tinig na tumawag. Hoy! Napabalikwas si Jessa sa pagkakaupo. Napaatras siya agad. Hawak ang dibdib. Nagulat sa boses ng lalaki. Daling tinakpan ng anak na si Mio gamit ang kanyang katawan. Warring instinct ng isang inang handang ipagtanggol ng anak anuman ang mangyari. Papasensya na po. Taralgal ang kanyang tinig. Wala po kaming masilungan kaya dito na lang po muna kami nakitulog. Wala po kaming balak, manggulo. Hindi pa rin, pumikibo si Miguel. Lumapit pa siya. Sa liwanag ng iilang ilaw sa sementeryo, mas naaninag na niya ngayon ang mukha ng babae. Maputla, basa at pagod na pagod. Napatingin siya sa bata. Wala sa plano ang kahit anong emosyon. Pero nanigas siya sa kinatatayuan
Ang mapansin, ang hawak ng bata, isang lumang larawan ni Enzo. Umilis ang tibok ng puso ni Miguel. Umangat ang boses niya. Puno ng tensyon. Saan mo nakuha ang litrato? Nagpalinga si Jessa. Tila lalong natakot. Ito po sa kanya po sa ama niya. Ama niya. Pulalas ni Miguel, halos sumigaw. Anong ibig mong sabihin? Napaatras si Jessa. Pilit na tinatakpan si Neo. Ako po si Jessa. Ako po ang naging kasintahan ni Enzo, bago siya kinuha na aksidente. Natigilan si Miguel. Hindi niya kailanman narinig ang pangalang iyon. Wala sa mga kwento ni Enzo. Hindi ito nabanggit ni Clarice. Hindi ito lumabras kahit sa mga nakalat niyang impormasyon noong usapan ng huling araw ni Enzo. Ngunit narito ngayon sa harap niya. Isang babae na sinasabing karelasyon ng kanyang anak at isang batang may hawak ng larawan ni Enzo na hindi pa niya nakikita kailanman. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Patuloy ni Jessa. Nanginginig sa lamig at kaba. Pero ito po si Neo. Anak po siya ni Enzo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Miguel. Hindi siya makapagsalita. Ang bata, mula sa pagkakahiga ay dahan-dahang bumangon at tumingin sa kanya. Maliit ang mukha, matangos ang ilong, at may hugis sa mata na parang si Enzo. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang palihim na tinatantya ang posibilidad. Kung totoo yang sinasabi mo, mariing wika ni Miguel, bakit ngayon ka lang nagpakita? 4 na taon na ang nakalita. Lumunok si Jessa. Dahil natakot ako. Wala po akong karapatan. Isang waitress lang po ako. Wala akong laban sa pamilya ninyo at ayokong gamitin ng anak ko para sa pera. Napailing si Miguel. Lahat kayo, ganyan, ang sinasabi. Pero sa dulo pera rin ang habol nyo. Hindi po. Mabilis ang sagot ni Jessa. Lumuluha na ngayon. Ang totoo po wala po kaming balak na humingi ng kahit ano. Gusto ko lang, sanang ipakilala ang anak ko sa ama niya, kahit man lang sapon. Ahimik. Mabigat ang katahimikan, tanging ulan sa mga dahon at hikbin ni Jessa ang naririnig. Si Miguel ay parang tinamaan ng isang emosyon na matagal nang nakatago. Ang tingin niya sa bata unting nagbabago. Hindi na ito basta islanghero. Hindi na ito kaguluhan. Ito ay maaring dugo, ng kanyang dugo. Ang huling ala ng anak na minahal niya, pero hindi niya naiintindihan noon. Anong pangalan niya? Tanong niya, halos pabulong. May po, sagot ni Jessa habang pinupunasan ng mukha. Wala po siyang apelido ni Enzo. Hindi ko po nailagay. Akot po akong habulin niyo noon. Matagal, bago muling nagsalita si Miguel. Tumingin siya sa lapida, sa pangalang nakaukit doon. Sa ilalim nito ngayon ay isang bata. Maliit, payat, pero may ningning sa mata, na para bang may hinahanap at tila nahanap iyon sa paningin niya. Pumangon kayo. Mahinang utos ni Miguel. Sumama kayo sa akin. Ano po? Gulat ni Jessa. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo, pero kailangan nating malaman. Hindi pwedeng dito kayo natutulog. Kung anak siya ni Enzo, karapatan kong malaman ang katotohanan. Hindi kumibo si Jessa. Saglit siyang tumingin kay Mio, sa arahang tumamo. Tinulungan niyang bumangon ang anak
at tiniklo pa ang basang kumot. Walang anumang damit na pamalit, walang laruan, wala silang dalang kahit ano. Ngunit sa sandaling iyon, parang may humahawak sa kanyang puso. Hindi na siya nag-iisa. At kung totoo man na kinikilala ni Miguel, ang posibilidad na ito nga ay anak ng kanyang anak, baka ito na ang simula ng bagong kwento para sa kanila. Tahimik silang naglakad palayo sa pond. Sa unang pagkakataon, may 3 kaluluwang humiwalay sa isang libingang puno ng ala at lumalakad patungo sa isang hinaharap na hindi nila alam kung dapat katakutan o asa ang magdudulot ng katarungan sa lahat ng naiwang tanong. Tahimik ang biyahe sa loob ng itim na suit habang tinatahak nito ang daan pauwi sa mansyon ni Miguel. Sa likod, tahimik si Jessa habang nakayakap kay Mio na pilit pinapakalma, kahit halatang antok na giniginaw. Sa unahan, si Miguel ay walang imik. Nakatitig sa dilim sa labas ng bintana, habang ang mga kamay niya ay nakatikom sa kanyang hita. Tila nagtitigil ng kung anong namumuong galit o tabas sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng batang yon na nakahiga sa puntod ni Eno. Ang larawang hawak nito at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang iyon na tila kilala niya. Gusto ko ng kasagutan. Bigla niyang sabi. Pasag ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi ako papayag na ipaloko. Marami na akong nasalubong masinamantala ang pagkamatay ng anak ko. Kung isa ka lang sa kanila. Hindi po ako banon. Sabat ni Jessa. Maliin ang boses pero naninig pa rin. Hindi ko po balak, manamantala. Hindi ko po ginamit ang anak ko para lang humingi ng awa o pansin. Hindi ko po kayo inanap na ayoko pong magulo ang buhay niyo, pero naroon kayo sa puntod ng anak ko. Singhal ni Miguel. Pitpit mo ang bata. Dala ang larawan ng anak ko at ngayon sinasabi mong anak niya yan. Paano ko malalaman na totoo? Alam ko pong mahirap paniwalaan, sir. Sagot ni Jessa habang pinitigil ang luha. Pero kung papayad po kayo, maaari po tayong magpa-netest. Hindi ko po kayo nilalapitan para manghingi. Kahit anong resulta po niyan, tatanggapin ko. Gusto ko lang po, sanang malaman niya Mio kung saan siya galing. Naglakbay ang tanong na iyon sa isip ni Miguel. Wala siyang intensyon na agad maniwala. Ilang ulit na rin siyang nadismaya at nilapitan ng mga babaeng sinasabing naging kasintahan daw ni Enzo at may iniwang anak. Ngunit kakaiba ang gabing ito. Hindi ito inilapit sa kanya sa telepono o sa opisina. Ang babae ay natagpuan niya sa mismong puntod ng anak niya, kasama ang bata. Wala ni isang dalang ebidensya, kundi larawan, pati isang ngiting may lamat ng sakit. Pagkarating nila sa mansyon, inabot ni Miguel ang utos sa driver. Ipaghanda ng silidang ina sa guest room sa Eastern at tawagan si Attorney Fajardo bukas ng umaga. Kailangan ko ng referral sa ospital para sa legal na DNA testing. Opo, sir. Sagot ng driver habang bumaba para pagbuksan ng pinto si Jessa. Pagpasok sa bahay, hindi makapaniwala si Jessa sa paligid. Napakalaki ng mansyon at ang bawat sulok ay puno ng malamig na katahimikan at nakakatulig na dekorasyon. Ang mga larawan ni Enzo ay nasa bawat pader. Nakasuot ng toga. Nasa mga conference sa isa pa, kung saan ito ay bata pa. Hawak ang medalya. Lalong lumalim ang pagdududa at pangamba sa puso ni Jessa.
Naisip niya paano kung hindi siya tanggapin. Paano kung pagtawanan lang ang kanyang kwento? Ma'am, dito po kayo. Tawag ng isang kasambahay na babae at inakay silang inapapunta sa isang silid na may malinis na kama, puting kustina at panyang may mainit na tubig. Kung kailangan niyo po ng damit, may naiwan pong pambata diyan at may pantuluglin po kayo, ma'am. Salamat po, mahina niyang tugon. Nang makapasok man sa loob, agad niyang hinihiga si Mio at tinanggal ang basang sapatos nito. Halos mapaiyak siya sa pagod at kaba, pero kinailangan niyang maging matatag. Pinunasan niya ng basang binpo ang katawan ng anak. Saka nito isinuot ang maliit na pahama na nakita sa drawer. Si Mio, kahit antok na antok ay nagtanong muli, Mama, sino yung lalaki kanina? Huminga siya ng malalim. Siya ang lolo mo, anak. Patay ni Papa. Tay ni Papa. Pulalas ni Mio at napangiti parang may asang nabuhay sa kanyang mukha. Kilala niya ako. Hindi pa, pero baka bukas makilala ka na niya. Tugon ni Jessa habang humahalik sa noon ng bata. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa kanyang silid, si Miguel ay nakaupo sa isang leather chair habang hawak ang lumang larawan na naiwan ni Mio sa pond. Tiningnan niya itong mabuti. Ang mukha ni Enzo sa larawang iyon ay masaya, walang pader ng galit at tila ibang tao kaysa sa anak na kilala niya. Sa sulok ng larawan ay may bakas ng isang kamay ng babae, bahagyang nakaakbay. Mio, bulong niya sa sarili. Kung totoo kang apo ko, nasaan ako sa mga panahong kailangan mo ng tahanan? Tumayo siya at tinignan ng isang lumang kahon ng mga at ala ni Enzo. Isa doon ay may maliit na papel na sulat kamay. Kung mawala man ako sa mundo at may naiwang bahagi ko sa ibang tao, sana mabigyan siya ng karapatang mabuhay na may pangalan at pagmamahal. Napaupo siyang muli, ilaba, binatukan ng multo ng nakaraan. Kinabukasan, maagang dumating si Attorney Sardo at inayos ang schedule para sa dinetesting sa isang kilalang laboratorya. Ipinaliwanag nito kay Miguel ang proseso at legal na validity ng resulta. Kung positibo, sir, maaari nating ayusin agad ang legal documents para sa suporta o kung nais niyong irehistro ang bata sa pangalan ng anak ninyo. Tumango si Miguel. Kung totoo nga, ayoko siyang lumaki sa kahihiyan. Ayokong maranasan niya ang pader na binanda ni Enzo sa akin. Habang ang buong mansyon ay nananahimik sa bagong araw. Sa loob ng silid sa East Wing, si Jessa ay gising na. Kinaplos niya ang pisngi ng anak at sa loob ng kanyang dibdib ay may dasal na sa wakas sana, kahit isang pagkakataon, man lang ay tanggapin sila hindi bilang abala sa mata ng mayaman, kundi bilang bahagi ng isang nawawala at muling nabubuong pamilya. 3 araw ang lumipas mula nang tumuntong si Jessa at ang anak niyang si Mio sa loob ng mansyon ng mga Santiago. Ngunit para kay Jessa, parang bawat minuto ay katumbas ng 1 taon. Sa tuwing maglalakad siya sa pasilyo, dama niya ang mabibigat na tingin ng ilang kasambahay. Hindi lantaran ng panghuhusga, ngunit dama niya sa katahimikan ng mga tanong, ang pagdududa. Sinabihan siya ni Miguel na manatili lang sa bahay hanggang sa lumabas ang resulta ng DNA test. At sa pagitan ng pananatili at pananahimik, tila siya ay nakabitin sa pagitan ng pag-asa at pangambang mawasak muli ang lahat. Si Mio, sa kabilang banda ay tila walang kabang nararamdaman. Masigla itong naglalaro sa garden, tumatakbo sa damuhan, sinusundan ang mga paro at minsan ay nagkukwento sa isang gwardya
tungkol sa papa niyang bantay ng langit. Kahit ilang beses pa siyang pinagsabihan ni Jessa na maging tahimik, hindi ito mapigilan sa pagiging palakay din. Kuya, ikaw po ba'y may tatay din na nasa langit? Minsang tanong ni Mio sa isang hardinero habang ito'y nagtatanim ng mga bagong bulaklak. Napangiti ang lalaki, sabay sagot, Oo, Mio, pareho pala tayo. Pero, ikaw may lolo ka na ngayon, Napahinto si Mio. Lolo, yung matangkad na seryoso po. Oo, si Don Miguel. Mabait yan. Hindi lang sanay, ngumiti eh. Bakit po hindi siya nagsasalita sa akin? Tanong ng bata, sabay muso sa malaking bintana sa itaas ng mansyon kung saan naroon si Miguel. Tahimik na nakamasid mula sa kanyang opisina. Baka nahihiya rin biro ng hardinero o baka sinusubukan ka pa niyang kilalanin. Samantala, si Miguel ay hindi matahimik. Ilang araw na niyang ulit na binabalikan ang mga larawan ni Enzo. Sinisilip ang mga video nito mula sa kanilang family archive. Mula pagkabata hanggang sa huling taong buhay ito. Sa bawat larawan at galaw, sinusubukang hanapan ni Miguel ng pagkakatulad si Mio. Lahat ng detalye ay binibigyang pansin. Ang hubog ng tenga, ang ngipin, ang estilo ng pagtawa, ang hugis ng mga mata. May ilang pagkakataong nauutal siyang magsimula ng pag-uusa sa bata tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo. Pero bago pa man siya makapagsalita, lumilingon na si Mio at sumisigaw ng mama, saka dumidikit sa gilid ng ina. At sa mga sandaling iyon, napapaatras si Miguel, maring tinatamaan ng aalinlanan sa kung paano ba dapat ugnahan sa isang batang posibleng dugong Santiago. Hanggang isang hapon, dumating ang tawag mula sa ospital. Si Attorney Fajardo ang tumawag at may bahid ng tensyon sa boses nito habang kausap si Miguel sa telepono. Sir, lumabas na po ang resulta. Gusto niyo po bang ipadala sa email o ipahatid ng personal? Huwag. Ako na ang pupunta. Sagot ni Miguel at walang sabing lumabas ng mansyon. Sa loob ng 2 oras, nasa conference room na siya ng ospital. Hawak ang puting sobre na may tatak ng diagnosis. Tahimik niyang binuksan ito habang si Attorney Faardal ay nakatingin lang sa kanya mula sa kabilang mesa. Pinasa ni Miguel ang resulta. Mga numero, percentages, at ang isang linyang tila nagpabagsak ng buong bigat ng kanyang katawan. Probability of perpetration of the Shinlatation urat 0.0%. The orange father is not excluded as the biological father of the child. Tumigil ang kanyang paging bumalik sa isip niya ang gabing nakita niya si Mio sa pula. Ang larawan, ang mga mata. At ngayon, wala nang duda. Anak nga ito ni Enzo. Apo niya, dugo niya. Tahimik siyang umalis ng ospital. Sa loob ng sasakyan, hindi siya makapagsalita. Gusto niyang matawa. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw. Pero higit sa lahat, gusto niyang makabawi. Gusto niyang maibigay sa batang iyon ang lahat ng hindi niya naibigay sa anak niyang si Enzo. Pagdating isa sa sala, nanginginig ang boses nito. Sir, lumabas na po ba? Tumango si Miguel. Oo. Hindi agad siya nagsalita. Kinuha niya mula sa bulsa ang sobre sa kamarahang iniabot ito kay Jessa. Nanginginig ang kamay ng babae habang binubuksan ng dokumento. Habang binabasa niya ang linya ng konklusyon na paupo siya, halos mawalan ng lakas. Lumuluha siya,
Pero hindi ito luha ng takot, kundi ng amin ng panalangin na natupad. Pasensya na kayo. Mahinang sabi ni Miguel. Bahagyang namamaos ang tinig. Sa lahat ng pagdududa ko, hindi ko alam kung paano sisimulan nito. Pero ngayon, malinaw na. Apo ko si Mio. Napahagulhol si Jessa. Hindi makapaniwala na narinig niya iyon mula sa bibig ng lalaking kinatatakutan niyang ayaw silang kilalanin. Mansyon. Sinalubong siya ni Jai. Lumuhod siya sa harap ni Miguel. Wala po akong hinihingi kahit anong tulong, kahit pera, kahit pangalan. Gusto ko lang pong malaman ng anak ko kung saan siya galing, kung sino siya. Tumingin si Miguel kay Jessa sa babaeng ilang beses na niyang hinusgahan sa isip. Hindi niya nakita ang isang babaeng sakin. Nakita niya ang isang ina na matapang, papat, at nagtaguyod mag-isa. Hindi mo kailangang magsumamo, mariing wika ni Miguel. Dahil simula ngayong araw na kayo bisita rito. Si Mio ay Santiago at ikaw, Yesa, ikaw ang ina ng apo ko. May lugar kayo sa bahay na ito. Sa sulok, mangsilid, si Mio ay lumabas mula sa likod ng kortina. Tahimik lang na nakikinig sa usapan. Dahan siyang lumapit kay Miguel at marahang hinawakan ang kamay ng matanda. Lolo? Tanong ng bata. Tumingin si Miguel sa kanya at sa unang pagkakataon, lumungod ito sa harap ng bata. Oh, apo lolo mo ko. Yumakap si Mio sa kanya. Mahigpit parang bata sa larawang kinupas ng panahon. At sa yakap na yon, may bahagi ng pusong matagal nang sarado, ang muling nabuksan. At sa wakas sa loob ng malamig na mansyon, may init na muling bumalot sa puso ni Miguel, Santiago. Lumipas ang mga araw sa mansyon ni Miguel na unting nagbabago ang timpla ng hangin. Ang dating katahimikang tila sementong bumalot sa mga dingding ng bahay ay unti nang nalulusaw sa halakhak ng isang batang walang kamalay, malay sa bigat ng nakaraan. Si Mio na ayon ay palaging naririnig sa mga hallway. Tumatakbo, nagtatanong o kaya'y nakikipagkwentuhan sa mga hardinero at kasangbahay na dati halos hindi umiinig sa presensya ni Don Miguel. Si Jessa sa kabilang banda ay nananatiling maingat sa bawat kilos. Hindi pa rin niya kayang maging kampante sa lugar na hindi niya pag-aaris sa pangalan na hindi pa rin niya kinikilala bilang kanya. Araw siya'y mahaang nagigising upang kusang tumulong sa mga gawaing bahay, paglalaban ng damit ni Mio, paglilinis ng silid, minsan ay pag-aalok ng kape sa mga kasangbahay, at higit sa lahat pagluluto sa kusina. Bagay na dati ay hindi pinapahintulutan ng mansyon staff. Hindi nyo na po kailangang gawin to. Mahina, ngunit magalang na tugon ng kasambahay na si Aling Cora nang makita si Jessa na nagbabalat ng sibuyas. Hindi po ako sanay na walang ginagawa. Sagot ni Jessa habang pinupunasan ang mata dahil sa hapdi. Hindi po ako sanay na inuupuan lang ang bawat aram habang ang anak ko ay tumatakbo sa paligid. Gusto ko pong maging bahagi nito kahit simpleng paraan. Napangiti si Aling Cora. Napansin ang pagtitiis ng babae. Sa totoo lang maam, sa tagal ko po dito, ngayon lang ulit, may halakhak sa bahay na to. Salamat sa anak nyo. Sa kabilang banda, si Miguel ay pinipilit pa rin kilatisin ang sitwasyon. Wala siyang ipinapakitang emosyon sa harap ng anak niya, pero palihim niyang pinagmamasdan ito. Tuwing makikita niya si Mio na gumugulit sa veranda, iniisip niya kung ganoon din ba ang hilig ni Enzo noon.
Tuwing naririnig niya ang barang magtanong ng matatalinong bagay, "Lolo, bakit ko hindi lahat ng mayaman ay masaya?" Napapatahimik siya. Sa sarili niya, unti-unting bumubuo ng mga sagot na noon ay hindi niya kailanmang tinanong. Isang hapon, habang nagpapahinga si Miguel sa sala, lumapit si Mio at sumampa sa tabi niya. Pitbit nito ang isang drawing book at ipinakita ang kanyang iginuhit. Isang malaking bahay, puno ng puno at bulaklak, at may 3 taong nakatayo sa harapan. Isang matandang lalaki, isang batang lalaki, at isang babaeng may hawak na palayok. "Magaling ka palang mag-drawing. Nagmana po ako kay Papa," sabi ni Mama. "Magaling din po si Papa sa arts. Tama po ba?" Bahagyang kinabahan si Miguel. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalan ng anak mula sa ibang tao, lalo na sa isang bata. "Oh, anak." Mahilig siyang gumuhit. Mahilig din siyang nagsulat ng tula. "Pwede niyo po bang ikwento sa akin yung tungkol kay Papa?" Biglang tanong ni Mio. Muling natahimik si Miguel. Tumingin siya sa bata, sa mapupumay nitong mata na puno ng uusisa at pananabi. "Siguro isang araw ikukuwento ko sa lahat ng alam ko sa kanya." "Promise, Lolo." "Promise." Sa gabing iyon, habang pinapatulog ni Jessa si Mio, hindi niya napigilang mapangiti. "Mama," bulong ng bata. "Ang bait pala ni Lolo." Kanina po hindi na siya galit. "Talaga, anak?" "Opo." Tapos, sabi niya, ikukwento niya raw si Papa sa akin. Excited po ako. Hindi nakasagot si Jessa. Sa halip, napahigpit ang yakap niya sa anak at bumulong sa hangin. "Salamat, Enzo. Salamat sa pagdadalangin para sa anak natin." Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga tanong pa ring bumabagabag kay Miguel. Isang gabi, tinawag niya si Jessa sa veranda habang abala siya sa pagbubukas ng isang kahon ng lumang mga gamit ni Enzo. "May mga bagay akong gustong itanong," wika niya. Tumango si Jessa, naupo sa upuan sa tapat niya. "Bakit hindi mo ako hinanap noon pa?" 4 na taon. Sa dami ng abogado, sa dami ng paraan, para maiparating ang totoo. "Bakit hindi mo ginawa?" "Dahil hindi po ako naniniwalang matatanggap kami." Sagot ni Jessa. "Noong nabuntis po ako, nasa ospital ako mag-isa. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Alam kong galit kayo kay Enzo noon at hindi niyo rin ako kilala. At higit sa lahat, ayokong lumapit dahil ayokong isipin niyo na ginaganit ko ang anak ko. Pero alam mong may karapatan ako bilang lolo," ani Miguel. "Opo. At araw pinagdadasal ko na balang araw, kayo na mismo ang makakita sa amin. Hindi ko alam kung paano, pero pinili ko pong manahimik at palakihin ang anak ko ng may dignidad." Tiningnan ni Miguel ang babae sa unang beses, hindi bilang estranghero o intruder sa kanyang mundo, kundi bilang ina ng apo niya. Matapang, matini at marunong lumugar. "Kaya kita pinatpuri dito," wika ni Miguel. "Hindi lang dahil apo ko si Mio, kundi dahil nakikita ko hindi mo kailanman sinira ang ala ng anak ko. Hindi mo siya ginawang kasangkapan para makakuha ng kung anuman." Angat ng tingin si Jessa. Hindi siya makapagsalita. Sa kanyang dibdib, may kung anong bigatang nabunutan. "Wala akong pangakong magbabago agad ang lahat." Dagdag pa ni Miguel, "Pero mula ngayon, umpisahan nating buuin ang pamilyang naiwan ni Enzo." Sa gabing iyon,
Habang nakatanaw sila sa ilalim ng bituin, dalawa silang huminga ng malalim. Isang milyonaryo at isang dating waitress, isang batang walang apelyido at isang tapong may bagong kinikilalang pangalan. At mula sa katahimikan ng mansyon, isang buwan na ang lumitas. Isang bagong yugto na ang tahimik na binubuo hindi sa yaman, kundi sa tiwala, sa pagkilala, at sa pagsisimula ng muling pagtanggap. Hindi mapakali si Miguel habang tahimik na napaupo sa kanyang opisina sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa kanyang mesa ay nakapatung ang isang brown envelope, hindi galing sa negosyo, kundi mula kay attorney Pahado, na kamakailan lamang ay kanyang inatasang siya sa ang buong personal na background ni Jessa. Sa kabila ng unti niyang pagtanggal sa bata, isang bahagi ng kanyang utak ang nanatiling gising sa mga tanong. Sino ba talaga si Jessa? Saan siya galing? At bakit tila napakailat ng impormasyong nauukol sa kanya noong unang mga taon matapos mamatay si Enzo? Pinuksan ni Miguel ang sobre at isang inilabas ang laman. Nandoon ang ilang Xerox copy ng mga record ng ospital, dating address at lumang litrato mula sa mga permit ng kayenderyang pinagtrabahuhan ni Jessa. May isa ring student record mula sa probinsya ng Quezon, kung saan lumalabas na si Jessa ay nagtapos ng high school na may honors, ngunit hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo. Ayon sa report, ulila na ito sa ama't ina mula haling na taong gulang at mula noon ay natutong tumayo sa sariling paa. Ang pinakakagulat sa lahat ay ang huling pahina. Isang sulat kamay mula sa isang matandang babaeng nagngangalang Aliniska, dating may-ari ng karenderya sa Sampaloc, Maynila. Ang batang si Jessa ay isa sa pinakamabait na empleyado ko. Hindi ko siya kailanman nakita na nagsinungaling. Nang malaman ko na nabuntis siya, hindi niya binanggit kung sino ang ama. Ang sabi lang niya, hindi niya ako iniwan. Aling Iska. Hindi lang talaga siya binigyan ng pagkakataon. Tumigil sa pagbasa si Miguel. Napapikit siya. Ibinaba niya ang sulat saka tumayo. Dahan siyang lumakad palabas ng opisina at bumaba patungo sa kusina kung saan naroon si Jessa na abalang pinupunasan ng mesa habang aayos ang mga pinagkainan ni Mio at ng ilang tauhan ng bahay. May oras ka ba? Tanong ni Miguel. Marahang tono ng boses, hindi gaya ng dati. Napalingon si G sa bahagyang kinabahan. Opo, sir. Bakit po? Gusto kitang kausapin. Tungkol kay Enzo. Tahimik silang naupo sa daranda habang malam na sinisinagan ng araw ang haldin. Malayo, sa loob, naririnig ang tawa ni Mio habang naglalaro ng habulan kasama ang driver at hardinero. Sandaling katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Miguel. Hindi ko alam kung napansin mo, pero pinasyasat ko ang background mo. Tumang mo si Jessa. Inaasahan ko po yan. Wala po akong itinatago. Alam ko, sagot ni Miguel. At iyon ang nakagugulat. Sa lahat ng inaakala kong madidiskubre, mas lalo lang akong napaisip kung paanong nagawa mong itaguyod ang anak ko nang hindi humihingi ng kahit anong pabor. Wala kang kinapitan, wala kang nilapitan. Hindi agad nakasagot si Jessa. Uminga siya ng malalim. Alam ko pong kahit ilang ulit ko pong sabihin na hindi ako naghabol ng pera. Mahirap paniwalaan. Pero sir, sa araw na lumipas mula nang mawala si Enzo, ang tangi ko pong iniisip ay ang kaligtasan ng anak ko. Hindi ko na po inintindi kung may karapatan ako sa yaman ng pamilya niyo. Ang iniintindi ko lang po kung paano siya makakakain. Kung paano ko siya mapatulog ng may bubong.
kahit sa kulang ang kutson. Tumingin si Miguel sa kanya. Matagal, waring sinusuri ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae. Mahal mo ba talaga si Enzo? Pahagyang lumambot ang mga mata ni Dessa. Mahal na mahal, sir. Hindi po, naging madali ang pagmamahalan namin. Maikli lang ang panahon. Pero sa bawat araw na kasama ko siya, hindi ko kailanman naramdaman na wala akong halaga. Hindi siya tulad ng iba niyong inilarawang anak na rebelde, suwalil o pagbigat. Sa akin, isa siyang lalaking marunong makinig, marunong magbigay, marunong magmahal, kahit alam niyang hindi madali. Tahimik si Miguel. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang lumang litrato, isa sa mga huling larawang nakuha mula sa isang CCTV sa karinderya. Nandoon si Enzo. Naka-jacket, nakaupo sa harap ng isang babae habang magkasabay silang kumakain. Ikaw ba ito? Tanong niya. Habang iniabot ang larawan kay Jessa. Kinuha ito ni Jessa at agad kinilala. Opo. Gabi po yan. Bago siya na aksidente. Uling gabing nakita ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil ayaw kong ipilit ang sarili ko. Ayaw kong piliting kilalanin ng pamilyang hindi ako iniling. Hindi ako parte ng mundo niyo, sir. Hindi ako galing sa pamilya. Hindi ako nakapagtapos. Hindi ako marunong magsalita sa harap ng abogado. Pero kay Enzo, sapat ako. Hindi alam ni Miguel kung anong sasabihin. Sa unang pagkakataon, nabulol siya sa emosyon. Hindi ako nasabi sa anak ko bago siya mamatay. Hindi ko siya kailanman napatawad sa pagiging iba sa akin. Pero ngayong naririnig ko kung paanong minahal siya ng isang taong gaya mo, pakiramdam ko anak pa rin pala talaga siya. Sa tamang para. Napaluto. Si Jess pero hindi siya umiiyak dahil sa awa. Umiiyak siya dahil sa wakas. May tinig na sumang ayon sa pinanghawakan niyang katotohanan. Wala na si Enzo. Pero ikaw ang patunay na totoo. Ang puso niya at si Mio ang pinakamalaking ebidensyang may iniwan siyang mabuti sa mundong ito. Nang gabing iyon habang tulog si Mio sa kanyang kama, si Jessa ay tumingin sa kalangitan mula sa bintana. Sa katahimikan ng gabi, ramdam niya ang presensya ni Enzo hindi bilang multo, kundi bilang ala. Ala na ngayri hindi na nakakulong sa dilin. Sa puso niya naroon ang katiyakan na kahit hindi naging madali ang daan. Sa huli, tinanggap sila ng mundo na minsan ay bingi sa tahimik na pagmamahal. At sa kabilang silid si Miguel ay muling binuksan ng isang lumang journal ni Eno. Sa unang pahina nito'y may nakasulat. Kapag dumating ang panahon na hindi ako naiintindihan ng ama ko, sana may isang taong makikita pa rin kung sino talaga ako. Na yon, ang taong iyon ay hindi lamang si Jessa kundi siya na rin. Sa wakas, mainit ang araw sa hapon na yon, at sa loob ng garden, ang mansyon ay maririnig ang tawa ni Mio habang hinahabol nito ang isang maliit na asong puti na ipinamana pa raw ng yumaong si Enzo. Si Miguel ay nakaupo sa isang upuang bakal sa lilim ng malaking puno. Hawak ang tasa ng kape habang tahimik na nakamasid sa bata. Bawat hakbang, bawat tili ni Mio ay tila parang musika sa kanya. Parang pinanonood niya si Enzo, noong musmos pa ito. Bago patuluyang napalayo ang loob ng anak dahil sa kanyang mataas na pamantayan. Ilang linggo na rin ang lumipas mula nang tanggapin niya ng buo si Mio bilang apo. Mula sa isang istranghahirong bata, na nakita niya sa puntod ng anak na ayon ay tila naging sentro na ito ng bawat araw sa loob ng kanyang bahay. Tuwing umaga,
Siya na ang naghahanda ng gatas ni Mio. Hindi ito alam ng mga kasangbahay, pero minsan ay siya rin ang tahimik na naghahatid ng mga laruan sa silid nito. Nakalagay sa gilid ng kama parang regalo mula sa isang mahiwagang engkanto. Lolo, tingnan niyo po, sigaw ni Mio habang hawak ang isang silang laruan na pilit nitong inaayos gamit ang tape at piraso ang karton. Anong ginagawa mo diyan? Tanong ni Miguel, sabay lakad papalapit. Gusto ko po sana itong ayusin. Sabi ni Mama, sayang ang mga bagay kung hindi sinusubukang buhayin muli. Sagot ng bata. Napangiti si Miguel. Alam mo ganyan ka rin sa papa mo. Mahilig ding mag-paper, pero mas mahilig siya sa electronics. Ikaw mukhang mahilig ka sa drawing at gupit. Ayoko pong sayanin ng kahit ano. Sagot ni Mio. At si Papa, ayoko po sanang masayang iyong ala niya. Sa puntong iyon, natigilan si Miguel. Sa simpleng pananalita ng bata, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito basta dugo niya. Isa itong munding kaluluwang may dalang ala ng anak niya na hindi niya kailanman nabigyan ng pagkakataong maipaglaban. Kinabukasan, habang nasa tanggapan ng kanyang kumpanya, kinausap niya ang isa sa kanyang mga executive. Mag-set up ka ng trust fund. Gusto kong siguruhin ang kinabukasan ng apo ko, utos niya. Noted, sir. Ilalagay ko ba sa pangalan ng bata? Tanong ng executive. Sa pangalan ng foundation ni Enzo. Doon, manggagaling para bawat pulong na makuha niya ay mula sa pangalan ng ama niya hindi sa akin. Magandang ideya po, sir. Maya panag. Utos siya ng isa pang bagay at isang maliit na negosyo para sa ina ng bata. Ayoko siyang manatili sa loob ng bahay habang umaasa lang sa pabor. May potensyal siya. Anong klaseng negosyo po ang iniisip niyo? Coffee shop. Pero hindi sa mga mall. Gusto ko yung may lugar sa mga estudyante, katulad ng kung saan sila unang nagkakilala ng anak ko. Maghanap ka ng pwesto malapit sa University Belt. Nang gabing iyon, tinawag niya si Jessa sa kanyang opisina. Tahimik itong pumasok tila, sanay pa rin sa iingat sa bawat kilos. Kahit pa buong puso na siyang tinatanggap sa bahay, may gusto akong ipaalam. Pag ni Miguel. Simula sa susunod na buwan, isang task fund ang itinataguyod ko para kaumiyo. Hindi lang para sa edukasyon, kundi para sa lahat ng kailangan niyang habang lumalaki. Nagulat si Jessa. Sir, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Napakalaking bagay po nito. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot ni Miguel. Karapatan ng apo ko yun. Pero hindi lang yun. Gusto ko ring bigyan ka ng negosyo po. Gulat na ulit ni Jessa. Isang coffee shop. Ikaw ang magpapatakbo. May maliit akong property, malapit sa Sangpalo. Tuon sa lugar kung saan unang nagkakilala kayo ni Enzo. Gusto kong buhayin mo, iyon. Gamitin mong inspirasyon ang kwento ninyo. Saglit na hindi makapagsalita si Jessa. Sa loob ng maraming taon, hindi niya inasahan na darating ang araw na isang dating pangarap lang niya ang biglang itutulak sa kanya ng mismong ama ng lalaking minahal niya. Sir, kung maibabalik ko lang ang buhay ni Enzo, mas pipiliin ko pa yun kaysa anuman. Pero dahil wala na siya, itataya ko ang buhay ko para sa anak namin. Gagawin ko po ang lahat para maipagmalaki ninyo ako. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo, sabi ni Miguel. Pero salamat,
Salamat sa pagprotekta sa anak ko at sa pag-aalaga sa apo ko. Lumipas ang mga linggo at unti-unting naisaayos ang lahat. Si Jessa ay nagsimulang training kasama ang isang business consultant. Inihanda para sa paghawak man sa tindahan. Si Mio, sa tulong ng abogado ni Miguel, ay unting isinasailalim sa legal na proseso ng pag-aampon. Hindi upang burahin ang pagkatao, kundi upang bigyan ng apelyidong matagal na niyang karapat-dapat. Isang araw habang nakaupo si Miguel sa harap ng laptop niya, dumating ang sulat mula sa foundation na pinamamahalaan sa ngalan ni Enzo. May kasama itong larawan ng unang batch ng scholars, habatang ulila, na piniling bigyan ng libreng edukasyon. Isa sa mga batang ito ay may hawak na lapis na may nakasulat na para kay Enzo. Napaniti si Miguel. Naramdaman niyang kahit wala na ang anak niya, patuloy itong nabubuhay sa puso ng mga taong minsan nitong minahal. Sa simpleng pamanak ng pangalan, sa mga proyekto, para sa kabataan, at higit sa lahat, sa isang batang nangangalang Mio, na ngayon ay nagsisimula ng tumakbo sa mundong dati, ay ikinulong sa pagitan ng lungkot at panghihinayang at sa araw na lumilipas si Miguel, ay muling natututo. Ang mga business forecast, kundi ng pagmamahal, yung uri ng pagmamahal, na hindi nangangailangan ng kapalit kundi pagtanggap, pagtilala at ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang buhay, na minsang hindi niya pinansin, ngunit ngayon ay pinakamahalaga sa lahat. Tahimik ang buong bahay nang dumating ang liham sa mansyon. Isang sobre na may eleganteng selyo, naka-address kay Don Miguel Santiago at may pamilya na pangalan sa sender. Clarice Herrera. Agad na namutla si Miguel nang makita ito. Ilang taon na ang lumipas mula nang umalis si Clarice patungong Canada. Ang babaeng minsang akala niya'y magiging asawa ang kanyang anak. Ang babaeng tinuring niyang perpekto para sa pamilya. Ngunit nawala ring parang bula matapos ang libing ni Enzo. Hindi agad niya binuksan ang sulat. Sa halip, inilapag niya ito sa mesa at tumitig dito ng matagal. Maring tinatantiya ang bigat ng alang muling binubuksan ito. Inabukasan, muling bumalik sa kanyang isipan ang pangalan ni Clarice. Pero hindi bilang dating kasingtahan ng kanyang anak, kundi bilang multo ng isang nakaraan, na ngayon ay biglang nagbabalik habang unti niyang binubuo ang bagong buhay kasama si Mio at si Jessa. Ilang araw pa lang ang lumipas mula ng formal na simulan ang renovation sa lumang pwesto sa Sambalok para sa coffee shop ni Jessa. Pala siya sa aayos ang permit, layot ng menu, at pakikipagpulong sa contractor. Si Mio naman ay masayang bumalik sa school routine na sinimulan sa isang Montessori school na pinilin mismo ni Miguel. Sa bawat araw na lumilipas, tila unting lumilinaw ang landas na dating puro putik at dilin. Hanggang isang hapon, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng dede ng mansyon. Sa loob, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng branded trench coat. May salamin sa mata at bitbit ang designer bag. Matapos siyang papasukin ng guard, dumiretso siya sa pintuan ng bahay na parang kabisado pa rin ang sikot ng lugar. Nang buksan ni Miguel ang pinto, hindi niya agad nakilala ang babae. Mas payat ito, mas maputla at may matalim na ekspresyon sa mukha. Clarice, malamig niyang bati. Long time, tito. Sagot nito. Sabay pasok na parang hindi kailangan ng paanyaya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Miguel habang sinundan ito, papasok sa sala. Tumanggap ako ng balita. May bata raw na tinatawag niyo ngayong apo at anak daw ni Enzo.
Diretsyong sinabi ni Clarice habang umupo. Tinatanggal ang salamin at marahang tumitid sa kanya. Bakit? Anong problema doon? Sagot ni Miguel. Problema, tito. Ilang taon akong bahagi ng buhay ng anak nyo. Kung totoong ang anak yan ni Enzo, bakit hindi ako kailanman nasabihan? At higit sa lahat, paano kayong nakakatiyak na hindi kayo niloloko ng babaeng yon? Neo is my grandson. At walang kahit sinong bababa sa bahay na to para dudahan ang bata. Lalo na ang ina niya na pailing si Clarice. I can get believe this. After all these years, pinaniwalaan niyo lang basta ang isang babae na galing sa kungsa. Ilang taon ko ring tiniis ang ugali ni Enzo. Sinubukang ipaglaban ang relasyon namin. Tapos nga yung may bitbit na bata agad. Anggap na, hindi mo kailangang ipagmalaki ang panahong pinilit mong intindihin ang anak ko. Mariin, sagot ni Miguel. Dahil kung talagang minahal mo siya, sana hindi ka nawala noong pinakakailangan ka namin. Tumahimik si Clarice, pero matalas pa rin ang titig. Tingin mo ba, hindi ko nasaktan sa pagkawala ni Enzo? Pero, hindi ako ipokrita. Umalis ako, dahil alam kong wala na akong lugar dito. At noon, ang lugar na yon rinuupuan na ng ibang babae. Sa puntong iyon dumating si Jessa mula sa kusina. Hawak ang baso ng juice para kay Mio. Napahinto siya nang makita ang babae sa sala. Siya ba yun? Tanong ni Clarice. Hindi na abala sa pagkunwaring magalang yung sinasabi mong inaan ng apo mo. Tahimik si Jessa. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o lalabas na lang ng bahay. Oh, siya. Sagot ni Miguel. At kung may sino man dito ang walang karapatang manlait o humusga, ikaw yon. Aba, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang tono mula sa inyo, tito. Ani Clarice, pilit tumatawa pero kita sa mata ang pagkabigla. Ibig sabihin, sa babae ring tumo, ibibigay ang lahat ng iniwan ni Enzo. Hindi pera ang dahilan ng pagkilala ko sa kanila. Sagot ni Miguel. Ito'y dahil totoo sila at kahit tilan, hindi sila nagsinalin. Hindi tulad ng mga taong gusto lang mapanatili ang sarili sa pedestal ng kasaysayan. Napapikit si Clarice. Mariing pinigil ang galit. Wala na akong balat makipagtalo. Tumaan lang ako para makita kung totoo ang balita. At mukhang totoo nga. Pero huwag mong akalaing palalampasin ng ibang tao sa paligid niyo ang biglaang pagbabagong ito. May mga mata pa ring nakadingin sa inyo, Don Miguel. At hindi lahat ay natutuwa. Walang inig si Miguel. Ahimik niyang sinundan ng tingin si Clarice habang lumabas ito sa bahay at muling sumakay sa kotse. Nang makaalis ang babae, lumapit si Jessa. Nanginginig pa rin sa kaba. Sir, kung may gulo po, pwede kaming kumayis. Ayokong masira ang katahimikan dito dahil sa amin. Hindi mo kailangang umalis, Jessa. Sagot ni Miguel. Malumanay. Hindi ko papayagan na ang mga multo ng nakaraan ang sisila sa bagong pamilya ko. Tumingin si Jess sa matanda at sa kauna. Unahang pagkakataon hindi niya na ito nakita bilang bilyonaryong may matigas na puso, kundi bilang isang ama na minsang nawalan at ngayong muling lumalaban para sa mga natira. At sa mismong sandaling iyon, habang unting lumulubog ang araw sa likod ng mansyon, tumakbo si Mio palabas. Mula sa hallway, may hawak na laruan at sumigaw ng buong tuwa. Mama, Lolo, tingnan niyo po to.
Sabay silang tumingin sa kanya. Sabay na pangiti. Ang muto ng nakaraan ay muling bumalik. Pero hindi na ito may hawak na kapangyarihan sapagkat sa harap nila may batang nabubuhay sa katotohanan at iyon ang pinakamakapangyarihang bagay sa lahat. Ang araw ng charity event ay dumating na. Isa ito sa taunang gawain ng Enzo Santiago Memorial Foundation na itinayo ni Miguel, maalipas lamang ang isang taon mula nang mailibing si Enzo. Taon, nagkakaroon ng feeding program, medical mission at pamimigay ng school kits sa mga batang ulila at kapos sa kabuhayan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat at pananabik sa paligid ng programa. Dahil sa unang pagkakataon, may inihahan na anunsyo si Miguel. Isa na matagal niyang isipan at pinagandaan ang buong ballroom ng isang kilalang hotel sa Maynila ay napuno ng mga taong may iba't ibang koneksyon sa pamilya Santiago. Mga empleyado, business partners, ilang kasapi ng media at mga kinatawan mula sa mga charitable institutions. Sa gitna ng stage, nakatayo si Miguel na kasuot ng asul. Nabarong at sa tabi niya, hawak ang kamay ni Meo na naka-uniforming puti na may maligit na niintag, Meo Santiago. Sa kabilang gilid ng entablado, nandoon si Jessa. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Nakaayos ang kanyang buhok. Simple, ngunit marangal ang suot niyang puting bestida na may kulay beige na balikat. Tila hindi siya humihina habang nakamasid sa kaganapan. Sa dami ng taong nakatingin at nagtatanong kung sino siya. Nang tumahimik na ang buong buwagan, nagsimula nang magsalita si Miguel. Marami sa inyo ang nakasaksi kung paano binuo ang pundasyong ito bilang ala sa anak kong si Enzo. Isang anak na sa kabila ng aming mga hindi pagkakaunawaan noon ay nagbigay sa akin ng inspirasyong magpatuloy sa paglilingkod sa mas nangangailangan. Ngunit na yung araw na ito, hayaan yung ipagdiwang natin ang hindi lamang ala ng aking anak, kundi ang pag-iral ng kanyang dugo sa isang batang ngayon ay nasa aking piling. Tumigil siya sandali. Inawakan niya sa balikad si Mio at pinatayo ito sa harap niya. Tumingin ang bata sa maraming tao. Bahagyang kinakabahan, ngunit nagtitiwala sa kamay ng kanyang lolo na mahigpit na nakalalay. Mga kaibigan, mga kasama, sa industriya, at mga kapwa tagapaglingkod. Nais ko pong ipakilala sa inyo si Mio Enzo Santiago, ang anak ng aking yumaong anak na si Enzo, at ang aking apo. May ilang nagulat, may ilan na tumango agad bilang tanda ng suporta, at may mga narinig ring pabulong. Bulong sa dulo ng hall. Ngunit mas nangingibabaw ang katahimikan ng paggalang. Tumayo ang ilang empleyado ni Miguel, sabay palakpak. Ang ilang tasambahay na naroroon ay hindi napigilang lumuha. Si Mio bagamat hindi ganap na nauunawaan ang bigat ng nangyayari ay ngumiti at kumaway sa mga tao tila isang batang prinsipe sa unang hakbang ng kanyang mundo. Lumapit si Jessa sa gitna. Marahang tinawag ni Miguel. Tumayo siya sa tabi ng anak at bumulong. Hindi kita palalampasin sa tabi. Karapat-dapat kang makita ng mundo. Nang tumayo na si Jessa sa entablado, hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang presensya, ang simpleng postura niya habang mahigpit na yakap ang anak niya, anak ni Enzo, ay tila sapat na pahayag ng dignidad at pagmamahal na hindi kailanman nangailangan ng ingay. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, muling nagsalita si Miguel. Natutunan ko sa mga nagdaang taon na ang pangalan, yaman at reputasyon ay mga bagay na kayang mawala sa isang igla. Ngunit ang ibig, lalo na ang ibig ng isang anak, kahit pa matagal mong hindi pinansin ay nananatili. At
Sa pamamagitan ni Mio at ng kanyang ina, muli akong binigyan ng pagkakataon na itama ang lahat ng maling hindi ko na kayang balikan. Kaya't sa lahat ng narito, inihiling ko hindi lang ang pagtanggap sa aking apo kundi ang pagkilala sa kanyang pagkatao. Hindi dahil Santiago siya, kundi dahil karapat-dapat siyang mahalin. Pagkatapos ng programa, maraming lumapit kay Miguel para bumati. Ang ilan ay nagsabi ng kanilang pagsuporta, habang ang iba ay may bahid ng intriga sa mga tanong. Ngunit si Miguel ay hindi nagpatinag. Hawak niya ang kamay ni Mio, at sa bawat sagot niya, buo ang tinig. Pata siya, pero bitbit niya ang puso ng anak ko. At kung may hindi makaintindi niyan, hayaan niyong ako na ang humarap. Sa kabila ng lahat, si Jessa ay piniling manatiling tahimik. Sa mga mata niya, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga palakpak ng mga bisita, kundi sa tingin. Ang anak niya na tila ba ngayon lang ito nakaramdam ng pag-aari. Kinikilala at ang tunay na tahana. Nang matapos ang event, hindi agad gumuwi si Miguel. Inaya niya si Jessa at Mio sa isang lumang orphanage sa Marikina, isang institusyon kung saan maraming bata ang walang pamilya. Doon idinaos ang maliit na salo para sa kaarawan ni Mio. Sa halip na hotel, sa halip na maranyang party, ang birthday ni Mio ay puno ng kantahan, palaro at simpleng spaghetti at chicken sa siropang flakes. Tolo, ang saya po. Sigaw ni Mio, habang tumatakbo sa paligid kasama ang ibang bata. Gusto ko pong bumalik dito lagi. Balik tayo, apo. Sagot ni Miguel. Habang pinagmamasdan, si Jessa na abala sa pamimigay ng mga regalo sa mga bata. Dahil dito tayong nagsisimulang natutong magmanghal sa tamang paraan. Sa gabing iyon, sa loob ng sasakyan pauwi, nakatulog si Mio sa kanluman ng kanyang ina. Si Miguel ay tahimik lang na nagmamaneho. Hindi ipinaubala sa driver habang mga ilaw ng Maynila ay nagbubuo ng maliliit na ala sa salamin ng bintana. Sa kanyang isipan, alam niyang marami pa siyang kailangang harapin. Marami pang tanong, pagdududa at mga mata ng lipunang laging mapagmasid. Ngunit sa puso niya, sigurado siya sa isang bagay na ang batang ito na minsang natagpuan niyang natutulog sa ibabaw ng puntod ng anak niya ay ang buhay na patunay na may pag-asang muling mabuo ang pamilyang minsang nabasad. At ngayon, handa na siyang ipaglaban nito sa harap ng mundo, sa harap ng kasaysayan, sa harap ng kanyang konsensya. Hindi pa sumisikat ang araw na magising si Jessa. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahinang huni ng mga ibon sa hardin. Tumayo siya mula sa kama. Umawak sandali sa natutulog na si Mio at marahang hinapros ang buhok nito. Mabilis niyang isinuot ang manipis na cardigan sa kanyang bestida at bumaba sa kusina. Luto na ang kape. Malamang ay si Miguel ang nagtimpla, pulad ng nakagawian nito mga linggo. Sa veranda, nakita niya si Miguel na nakaupo, hawak ang tasa ng kape at isang lumang kahon na may takip na kahoy. Tahimik ito. Tila may pinagbubulayan habang nakatingin sa bukang liwayway. Marahan siyang lumapit, naupo sa tabi nito at naghintay ng ilang segundong katahimikan bago nagsalita. Ngayong araw na ito, 4 na taon na mula nang mailibing si Enzo. Ilong ni Miguel. Parang kahapon lang yun. Naalala ko pa po, tugon ni Jessa. Mahina rin ang tinig. Hindi po ako pumunta noon. Natakot po ako. Hindi tumingin si Miguel sa kanya. Sa halip, iniabot nito ang kahon. Buksan mo.
Kinuha ni Jessa ang kahon at dahang tinanggal ang takip. Sa loob, may ilang sulat na nakabalot sa lumang panyo, isang USB at isang maliit na Polaroid photo nila ni Enzo. Kinuha sa mismong araw na binisita siya ng binata sa karinderya habang nagluluto siya ng lumpia. Saan niyo po nakuha? To. Gulat na tanong ni Jessa. Napapatiig sa litrato. Hinahanap ko ang mga gamit ni Enzo nitong nakaraang gabi. May tinagong flash guard sa likod ng kanyang drawer. Laman nito ang mga lihim niyang tula. Pati video message para sa iyo. Napaluha si Jess. Napakapit sa kahon na tilab. Hawak niya ang buong mundo. Hindi ko siya lubos na nakilala noon. Sabi pa ni Miguel. Pero sa mga isinulat niya, alam kong ikaw ang tanging tao na pinili niyang mahalin ng buo. Lumipas ang ilang oras at nang magising si Mio, inayos nila ang mga bulaklak na dadalhin sa puntod. Dahil ito ang anibersaryo ng libing ni Enzo. Nagpasya si Miguel na sumama sa mag-ina upang sa unang pagkakataon ay sabay nilang bisitay ng himlayan ng taong nagpabago sa kanilang buhay. Pagdating nila sa sementeryo, magkatabi silang naglakad. Si Miguel, si Jessa, at si Mio na may bitbit na maliit na basket ng puting bulaklak na siya mismo ang pumili. Umupo sila sa harap ng lapidan ni Enzo. Tahimik. Walang sermon. Walang dasal na minimemorya. Tanging presensya ng bawat isa. Papa, wika ni Mio. Walang takot at may ngitita. Dinala kita ng bulaklak. Sabi ni Mama, paborito mo raw ito. Tapos si Lolo, nagluto po ng adobo kasi yon daw yung paborito mong ulam. Napangiti si Miguel. Hindi nga kami paraw ng panlasa, pero, oo, adobo ang paborito niya. Ito pong suwat ginawa ko sa school. Dagdag ni Mio. Inabot ang maliit na papel na may drawing ng 3 tao. Isang matangkad, isang babae, at isang bata. Sabi ko, sana masaya ka po sa langit at sana proud ka sa anin. Napaluha si Jessa at hindi rin napigilan ni Miguel ang mapabuntong hininga. Ilang saglit ang lumipas bago siya tumayo. Nilabas mula sa kanyang bulsa ang isa sa mga sulat ni Enzo na natagpuan niya sa flash drive. Pwede bang basahin ko to? Tanong niya kay Jessa. Tumango lang ito habang yatap si Mio. Pinuksan ni Miguel ang patel medyo. Lukot at dilaw na sa gilid. Para sa magiging anak ko, kung sakaling hindi na tayo magkita, huwag kang magtampo sa akin. Pakawala ko sa mundo habang binabasa mo to. Pero gusto kong malaman mong hindi kita pinabayaan. Siguro nga hindi ko na ibigay ang buong buhay ko sa'yo. Pero kahit isang segundo pa lang kitang alam, buong puso ko na ang sayo. Gusto kong lumaki kang hindi takot magmahal, hindi takot tumindig, at lalong hindi takot mahalin ang sarili mo. At sana, kung may makilala kang lalaking matigas ang ulo, tulad ng magiging lolo mo, sabihin mong minsan anak siya ng lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Mahal kita kahit hindi pa kita nakita. Tahimik ang lahat. Wala isang salita mula kay Jessa hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Napatingin siya kay Miguel at nakita niya sa mga mata nito ang panibagong uri ng pananahimik. Hindi na dahil sa hinanakit, kundi dahil sa pagsupo. Lumuhod si Miguel sa harap ng puntod at marahang nilapat ang kamay sa lapida. Patawan anak. Pulong niya. Patawad kung ngayon lang kita naiintindihan. Pero salamat. Salamat sa iniwan mong dahilan para bumalik ako sa pagiging tao.
Umihip ang hangin. Parang sagot ng kalikasan. Isang patak ng ulan ang bumagsak sa dahon. Sumunod ang malamlam na ambon. Inilan ni Jessa si Mio papalapit at sabay silang yumakap kay Miguel. Tuon sa puntod ng isang anak na buo ang isang bagong pamilya. Hindi sa dugo lang, kundi sa pagsisisi, sa pagpatawan at sa pangakong hindi na kailanman mawawala pa sa isa't isa. Pagbalik nila sa sasakyan, habang natutulog si Mio, sa kandungan ni Jessa, tumingin si Miguel sa likod ng bintana. Tahimik niyang sinabi sa sarili, "Sa wakas, Enzo, hindi ka naala. Ala lang. Isa ka ng buhay na araw. Araw naming isinasa buhay. Sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng lahat ng nasayang, may mga bagay na hindi kayang sirain ng panahon. Katotohanan sa gitna ng pagkawala, may naiwang liwanag." At sa araw na yon, sa himlayan ng isang anak, muling nabuhay ang pag-asa. 5 taon ang lumipas mula ng unang matagpuan ni Miguel, si Jessa at Mio sa ibabaw ng puntod ni Enzo. 5 taon mula nang tanggapin niya sa puso ang isang batang hindi niya kilala noon, ngunit na yun hindi na niya ma-imagine ang buhay na wala ito. Mula sa isang gabi ng ulan at tanong, ngayon ay araw ng liwanag, tawanan at mga bagong ala. Isang Sabado ng umaga. Mainit ang sikat ng araw at puno ng sigla ang bagong tahanan nila Jessa. Matapos maging matagumpay ang coffee shop sa Sampaloc, pinalawak nila ang negosyo hindi lang bilang tagpuan ng mga estudyante, kundi bilang isang community hub kung saan maaaring magbasa, magsulat at tumugtog ng libre. Hindi ito naging madalinit sa tulong ni Miguel at sa sipag at tiyaga ni Jessa. Ang daddy's simpleng pangarap ay isa ng ganap na pamana para sa anak nila ni Eno. Habang si Jessa ay abalang aayos ng panibagong menu para sa buwan ng Pebrero. Nasa kusina si Mio. Ngayon ay 8 taong gulang, matangkad para sa edad at puno ng kuryosidad. "Mama, may proyekto po kami sa school. Gagawa kami ng family tree. Kailangan daw ng pictures." Ganun ba? Sige, mamayang gabi. Titingnan natin yung lumang album. Baka nandoon pa, yung mga lumang larawan ni Papa. Sagot ni Jessa habang nilalagyan ng label ang mga bote ng chocolate syrup. "Lolo sabi, may itinatabi daw siya para sa akin. Picture po yun ni Papa, na wala sa internet." Tumawa si Jessa. "Ay, oo yung Polaroid. Sige, puntahan natin si Lolo mamaya sa mansyon." Sa kabilang banda ng Maynila, si Miguel ay hindi nagaanong aktibo sa kumpanya. Sa edad niyang 7, mas pinipili na niyang magtanim ng mga halaman sa kanyang garden, magbasa ng mga journal ni Enzo, at tuwing linggo ay sumasama kay Jessa at Mio sa seeding program na itinatag nila sa parehong foundation na pinasimulan noon. Ilang oras bago dumating sina Jessa, abala siya sa pag-aayos ng ilang lumang gamit ni Enzo. Mga notebook, mga sulat, at isang maliit na kahon ng mga keepsake. Isa sa mga napagpuan niya ay isang lumang cellphone. Luma na ang model at halos hindi na gumagana. Nang paandaring ito ng teknisyan, ilang araw na ang nakalitas. Tumangbad ang iilang larawang hindi pa niya kailan man nakita. Si Enzo at si Jessa kumakain ng balot sa gilid ng kali. Naglalakad sa ilalim ng ulan habang parehas, basang-basa, pero masaya. At ang pinakahuli, isang selfie ni Enzo habang turog si Jessa sa tabi niya. Pagdating ni Jessa, agad silang sinalubong ni Miguel sa gaete. Niyakap ni Mio
ang kanyang lolo. Lolo, asan na po yung picture ni Papa? Alika. Apo, ipapa. Print natin mamaya. Pero bago yan, may gusto akong ipakita sa inyo. Inakay niya silang magina, papunta sa garden, sa likod ng mansyon. Doon makikita ang isang bagong gawang bench na yari sa kahoy ng lumang mesa ni Enzo. Sa ilalim nito, may nakaukit para sa mga pamilyang binunang ala, at pinalakas ng pagmamahalan. Ginawa ko yan para sa inyo, Anim Miguel. At dito ko rin naisip ang bagong pangalan ng foundation, Mio Enzo Foundation. Pinaghalo ko ang pangalan ng anak ko at ng kanyang anak. Napaluha si Jessa hindi dahil sa tuwaang kundi sa lalim ng pagkilala na tila matagal niyang inakalang hindi niya kailan mararamdaman mula sa isang taong minsan ay naging pader sa pagitan nila ni Enzo. Mama Lolo, wika ni Mio, habang hawak ang papel kung saan nakaguhit ang kanyang family tree. Nilagay ko po dito si Papa. Ikaw ako. Tapos si Lolo. Pero may isang tanong po ako. Ano yun, anak? Tanong ni Jessa. Bakit po hindi tayo pareho ng apelyido? Nagkatinginan sina Jessa at Miguel. Isang tanong na matagal nang naroon. Ngunit ngayon lang nahinuha ng batang tahimik lang palang nagmamasid. Lumuhod si Miguel sa harap ni Mio at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Apo, hindi kailangan ng apelyido para malaman kung sino ang mahalaga sa'yo. Pero kung gusto mong magkapareho tayo ng apelyido, pwede nating ayusin yan. Gusto ko po para po kapag tinawag ako, alam nilang bahagi ako ng pamilya. Sabi ni Mio, ngiti. Tumangmo si Jessa. Kung yan ang gusto mo, anak, ibibigay namin. At ilang buwan lang ang lumipas sa harap ng isang maliit, ngunit makasaysayang seremonya sa City Hall. Si Mio ay formal, ang inampon ni Miguel Santiago bilang legal na apo. Nakapirma si Jessa bilang ina habang si Miguel ay buong pusong inilagay ang kanyang pangalan sa birth certificate, ang bata hindi upang burahin ang nakaraan, kundi upang kumpletuhin ang kasaysayang minsang naging lihim. Pagkatapos ang seremonya, habang sila'y nasa isang maliit na beach resort na aariri ng kumpanya, naupo silang patyo sa buhanginan. Ang langit ay kulay kahel, ang alon ay banayad, at ang hangin ay malamig, ngunit hindi malupit. Lolo, Mama, dito po ba tayo palaging babalik tuwing bakasyon? Tanong ni Mio, habang nililibot ng mata ang malawak na dagat. Oo, anak. Sagot ni Jessa habang nakasandal sa balikat ni Miguel, dahil ito ang simbolo ng panibagong simula natin. At sa kadagdag ni Miguel, habang tinatapik ang balikat ng apo. Dito, kuko ang huling sulat ko kay Enzo. Sinabi ko sa kanya, kung sakali mang may naiwan siyang tao sa mundo, sisiguraduhin kong hindi ito lalaki sa dilim. At sa unang pagkakataon, buong pamilya silang ngumiti. Hindi perpekto ang simula, hindi madali ang daan. Pero sa dulo ng lahat ng sakit, may isang bagay na mas matatag pa sa anumang unos. Pagmamahal na handang lumaban, kahit walang kasiguruhan. Isang pagmamahal na muling bumuo ng pamilyang may nasak ng panahon. At sa ilalim ng langit na puno ng bituin, marahang hinawakan ni Mio ang kamay ng kanyang ina at lolo. Kumpleto na tayo ba? Tanong ng bata. O, anak. Sagot ni Miguel.